Chillax Radio, pahingang pambihira, pangmasahe ng inyong pagod na diwa. Easy ka lang dyan. Ito ang Chillax Radio kasama si Lord De Vera. Mga kapatid, kayo ba'y inantok sa mga sounds kanina sa slowdown? Pues mag-unat-unat na. Dito po ang simula ng pinakaswabing 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. At ako po ang inyong lingkod na si Lord De Vera. Kasama po si DJ J. At ito po si Miss Sylvia Latore. Mga kapatid, ito pa rin po ang pinakaswabe, pinakabanayad, pinakamalamig na 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po ang lingkod na si Lord De Vera. Kasama po natin ang ating co-pilot dito sa Chillax Radio, si DJ J. Magandang gabi sa iyo, DJ J. Magandang gabi din, Lord. At magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, sa lahat po na tagapakinig po ng Radio 5. Sana po ay tuyo po kayo ngayong gabi. At, buti tumigil na, no? Buti tumigil. At salamat po tayo, mga kapatid. Medyo nalaktawan po ng Bagyong Santi ang Metro Manila. Yun nga lang, hindi po ganun ang sitwasyon sa iba pong bahagi ng Luzon, lalo-lalo na po sa Bulacan at sa Pampanga, mga kapatid. Ngayon pa man, mga kapatid, samahan niyo po kami hanggang 10:30 ng gabi. Ito po, swabing-swabe lang po tayo rito. Wala po tayong aawayin, wala po tayong pariringgan. Kundi, masahe lang sa ating mga pagod na kaisipan. Ito po ang Chillax Radio, mga kapatid. At binabati po natin lahat po ating tagapakinig sa buong Pilipinas. Gaya po ng 101.9 News FM sa Cebu and Davao. DJ J, meron ba tayo sa Bacolod? Meron, 102.3. News FM, yun sa Bacolod, mga kapatid. Ako, nagtitraining ngayon si Manny Pacquiao dito sa General Santos City. At mapapainggan niya po tayo sa 97.5 News FM, mga kapatid. Baka sa Cagayan de Oro, DJ J, wala tayo. Hindi, meron tayo. Meron tayo niyan, 101.5 News FM. Kita mo naman. Palakpakan tayo dyan. Din po tayo, mga kapatid, live via online streaming sa www.news5.com.ph. Yan po ang News 5 everywhere. Diba? Sa mga walang radyo dyan. Sa mga nais po magpadala ng mensahe, matagal-tagal na po natin hindi nagagawa ito, mga kapatid. Maaari pong magpadala ng inyong mensahe dito sa Chillax Radio via text messaging. Ito po send nyo lamang po ang inyong mensahe sa Chillax Radio. Type nyo po ang chill, lagyan po ng space, i-type ang inyong mensahe, and send to 2929. Pero, dapat po yung magparehistro muna kayo. Paano gagawin yan, DJ J? Ayan, text nyo, Radio 5. Radio 5, R-A-D-Y-O 5. Tapos space. Tapos, i-type nyo ang reg, R-E-G. Space. Name, address, age. Kung ayaw nyo age, okay lang. 2929. 2929, yung sinasabi natin dyan. At kapag nakarehistro ng mga kapatid, type nyo lang po yung mensahe. Type nyo lang yung chill, lagyan na space, your message, and send to 2929. Pag nag-send po kayo ng text message, wala naman po kayong makukuha mga premyo. Babasahin lamang namin po yan sa ere. Ay, DJ J, kita mo naman, oras natin 9:09, swabing Sabado ng gabi. At meron ng Christmas tree sa ating booth. Grabe. Balita ko, galing daw yung kay Nanay Christy Fermin. Hello, Nay. Kita mo, kung di dahil kay Nanay Christy, wala tayong Christmas tree dito. DJ J, alam mo ba kung ilang araw na lang bago magpasko? Hindi pa. Tingnan mo sa monitor, hayop ka, di ba? Asan ba? Teka lang. Ayan, 73. Di ba? 73 days na lang pala. 73 days na lang, Pasko na, mga kapatid, Ano bang plano nyong ibigay na regalo sa amin dito sa Chillax Radio, Tuwing Sabado, mga kapatid, sinasamahan po namin ang inyong mga pighati, ang inyong mga pagod. Dapat Sabado ng gabi, DJ J, anong lagi natin paulit-ulit na sinasabi dito sa Chillax Radio kapag Sabado ng gabi? Itodo
nyo na. Ayan, dapat paggising nyo, ang utak nyo pang-Lunes na. Pang-Lunes. Diba? Bukas, pagising na bukas. Paggising nila. Yan, oo. So, gumising sila ng mga alas 8 ng gabi. Yan. Ay, grabe naman yun, tol. So, sumagad ba ng todo masyado? Grabe naman yan. Sobra naman yan. Ayan ang aking sinasabi. Huwag yung tularan ng buhay wasak. Nagdurugo ang puso ko sa mga eksenang ganyan. Yan ang sinasabi ko. O yun, DJJ nakalimutan natin banggitin. May kasama tayo dito. Ay, nga pala. Kaibigan po ng Chillax Radio dito po sa Radyo 5 booth, mga kapatid. Palakpakan po natin ang bubuno pa ng karagdagang 200 oras para makumpleto ang kanyang on-the-job training dito sa TV5, mga kapatid. Si Aldo Gardose. Magandang gabi si Aldo. Wala yata siyang Magana ba yung mic ni Aldo? O ayaw niya lang talaga magsalita? Isa pa tol. Magandang gabi rin. Yan. Aldo, kamusta na buhay mo, tol? Ayos lang, sabi. Ayos lang. Ano bang iniinom mo sa gabing ito? Swabing iced tea. Yan. Bago ka pa sumagot, ang pahalang. Okay, sasagot na para sa'yo. Uy! Oras po natin 9:11, mga kapatid. DJJ, Aldo, congratulate po natin ang De La Salle University. Sa pagkuha ng kampyonato ng UAAP Men's Basketball Championships. Pinalo lang nila yung alma mater ko, tol. UST. Ayan nga, di ba sinasabi natin dyan, ha? Ganun talaga buhay. It's unfair! It's unfair! Hindi naman unfair. Lumaban naman talaga yung UST, tol, Bagamat ako may konting rin sa De La Salle University dahil tayo nagturo dyan ng isang semestre, ha? Ayan, oo. So, sa lahat po ng mga... Pero tayo mga naging kaibigan dyan. Ay, oo. At ito, yung mga nag-intern sa atin, si Deb, si Lian, at si Vernet, na ngayon ay marunong na maglagay ng mga make-up. Ha? Aba? Marunong ng kumirengking. Nag-aahit na. Marunong na mag-ahit, ha? Mga kapatid, ha? Alright. Wag lang pong totodo sa... Ayan. Balanse lagi, ha? Moderation. Yan ang the name of the game kapag tayo ay masyadong sumaswabe. Mga tubig palagi. At dapat hindi tayo maglalasing, ha? Dahil... Kung ako lasing, nitit ko hindi na tayo. Yan ang sinasabi ko dyan. Sa mga nagbabalak, Sa mga nagbabalak, tumodo ngayong gabi. Ha? Ika nga ni Mayor Lim. Kung gusto nyo mamatay kayo, bibigyan ko kayo ng libreng ataol. Huwag naman ganun, tol. Kahit libre yan, marami pa rin malulungkot. Kaya kung ano mga binabalak ninyong kalokohan sa gabing ito, mga kapatid, ha? Tandaan nyo yan. Tandaan natin, ha? Tandaan po natin. Wala pala tayong mouse. Alright, mga kapatid, kayo ba'y naghapunan na? Eba, ako hindi pa. Pero gayon pa man, dapat sumabi pa rin ang ulam natin. Anong ulam mo kanina, DJJ? Ang ulam ko, teka lang. Ay, nagano tayo chicken katsudon. Chicken katsudon, ha? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ikaw, Aldo Gardose, ano ulam mo, tol? Ano na? Ulitin natin yan. Kare-kare. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ikaw, Aaron, anong ulam mo, tol? Type mo yan. Sige, ha? Kapal na mukha. Wala ba? Uy, nilagang baka. Masarap yan. Ngayon mga ulan-ulan na ganito, masarap magsabaw. Sabaw talaga palagi. Kahit anong may sabaw. Alright, mga kapatid. Ito, sasabawan po namin ang iyong tenga. 9:14 ang ating oras. Ayan, DJG, ano ba sabaw talaga to? Ano ba patutugtugin mo? Hindi, baka ibang sabaw. Hindi po yung sabaw na utak, ha? Ito yung sabaw na ika nga natin na yung nagbibigay ng init sa inyong mga kaisipan. Nako, wala lang. Hindi, epekto to ng mga yung kaulan natin, di ba? Oo, sa kaulan. Ito yung mga nakita ko Ano yung nakita mo? Ito. Tingin kayo pa rin po ay nakikinig ng pinakasuabing 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po yung lingkod na si Lord Rivera. Kasama po natin si DJJ at si Aldo Gardose na nanonood po ng telebisyon
At nanonood po siya ng isang programa na nagtatampok po sa mga masasarap na pagkain, ha? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Sabi ko dyan, ako hindi pa po naghahaponan, mga kapatid. Alright, swabing-swabe lang po tayo dito sa Chillax Radio. At I'm sure, swabing-swabe po si Joff Salangsang na naikinig po mula sa Taytay, ha? Taytay, DJ, ha? Malapit tayo dyan. Oo. Dati. Nagre-request siya ng song na MacArthur Park ni Richard Harris, ha? Nako, sige, hanapin muna natin yan. At baka daw tayo ng tula, ha? Tag-ulan kasi, bitin naman din 10:30 lang, di ba? Joff, we don't take the rules, man. Anyway, Joff, maraming salamat sa pakikinig. At 9:20 ang ating oras, mga kapatid. Kayo ho ba ay tuyo? Pues, dapat tuyo kayo lagi. Kung kayo po ay basang-basa sa ulan, basang-basa sa baha. Nako, DJJ, ano ba yung mga pinatugtog mo kanina? At parang napakahalay yata. Nung mag-text naman po kayo dito. Mag-tweet po kayo sa @LordDV. Sabi. Alam mo, DJJ, siguro sa mga namumroblema ngayon kung anong pupulutanin nila. Ayan, Gusto nila ng pulutan pero gusto nilang mainitan din ang kanilang mga sikmura. Ay, oo. So, imbis na uminom sila ng thinner o kaya muriatic acid, may DJJ, may bibigay ako mga pulutan na recipes. Ayan. Pulutan na may sabaw. Ito, DJJ, ikaw ba'y mahilig sa soup number 5? Ayun lang siguro, hindi pa ako nakakatikim. Hindi ka pa nakakatikim. Dapat siguro ayusin natin yan minsan. Ano ba sa pagkakaalam mo, DJJ, ang soup number 5? Ano ang sangkap ng soup number 5? Ito yata yung gawa sa bayag ng baka, ano? Aha, yan ang sinasabi natin dyan. Malaswa! Ay, naku. Hindi. Paano malaswa yun? Lahat naman lahat lalaki diba? merong ganon, diba? At walang ibang, yan talaga yung termino. Yan ang termino yung salita para sa diba? Medyo yag balls. Yag badoodles, ha? Ika nga ni Bella Flores ay Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Aha, mga kapatid. Alright, ito mga kapatid, ang putahe, ang recipe po para sa soup number 5. Ito po ay galing sa aklat na Pulutan mula sa kusina ng mga sundalo na sinulat po ng mga miyembro ng Magdalo na sila Elmar Cruz at Emerson Rosales, mga kapatid. Soup number 5. Mga kailangan. Dapat ako
kutsarang tinadtad na bawang. 6 na kutsarang tinadtad na sampalok. 1 buong ari at bayag ng baka. Ulitin po natin yan. Tanggalin mo yung music, DJ. Yan, sige. 1 buong ari at bayag ng baka. Teka lang, medyo pwede ba magtanong? Magkaiba pa ba yun? Oo naman. Aba. Baka yung penis and the testicle. Ayan. Yan ang sinasabi ko dyan. 1 buong ari at bayag ng baka. Nilinis. 6 na tasang tubig. 6 na kutsarang tinadtad na sibuyas. 1 kutsarang pamintang buo. 1 kutsara o 1 paketa ng sibot o tungkoy. 1 beef bouillon cube. 2 kutsarang tinadtad na dahon ng sibuyas. Patis, panimpla. Paghahanda. Una, sa kaunting mantika, igisa ang bawang hanggang sa maging golden brown. Isang tabi. Sunod, pakuluan ang sampalok sa tubig. Pag lumambot, ligisin para makuha ang katas. Salain at isang tabi ang katas. Pakuluan ang ari at bayag ng baka sa tubig. Siyempre naman, alam mo sa pakuluan yun, di ba? Sa semento. Pakuluan ng cow organs. Hanguin at kayasin ng kutsilyo ang balat para malinis. Itapon. Importante to, DJJ. Itapon ang tubig na pinagkuluan. Aba, hindi ba mawawala ang lasa nun pagka... Hindi, malansa pa yun eh. Ito yung mga bula-bula sa ibabaw. Sunod. Pakuluan ang 8 tasang tubig. Isama ang nalinis na pribadong bahagi ng baka at lagyan ng kaunting asin. Pagkakulo, hinaan ang apoy at saka patuloy na pakuluin hanggang sa lumambot. Sunod, hanguin ang ari at ang bayag ng baka at hiwaing pakwadrado. Sunod, sa kaserola, painitin ang mantika, saga at saka igisa ang sibuyas at hiniwang karne. Idagdag ang pinaglagaang sabaw, pamintang buo, sibot at bouillon cube. Hayaan itong kumulo. Sunod, isama ang katas ng sampalok o sinigang mix, dahon ng sibuyas at piniritong bawang. Timplahan ng patis. Mga kapatid, ang soup number 5. Ikaw ba, DJJ? Parang gusto ko nang magluto niyan. Yung soup number 5. Paano kaya sasabihin mo na sa palengke, no? Meron mo ba kayong bayaw? Bayaw. Meron mo ba kayong bayag ng baka? Bayag. Baka bayag lang yung ibigay sa'yo. Diba? Dapat kumpletong ari. Lahat, ano? Diba? Meron mo ba kayo nung, alam mo yun? Diba? Malupit yan, DJJ. Meron ho ba kayo nung mga sensitibong bahagi ng baka? Diba? Mahirap yan, mga kapatid. Ay, nako, kaya pa rin po yung nakatutok dito pa rin po sa pinakamalamig na 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio, mga kapatid. Sa bayan din po tayo naririnig sa www.news5.com.ph aka News5 everywhere. Lahat po ng mga paborito niyong programa dito po sa News5. Dyan sa Radyo 5 rin, mga kapatid. Dyan po ang isang matinding aklatan. Makikita niyo po ang lahat ng mga programa diyan, mga Tears in the Rain, mga kapatid. Swabing-swabe naman yung sounds na yan, DJ. Parang naangkop yan sa mga nagdadrive papuntang Tagaytay. O kaya nagdadrive paakyat ng Baguio.
Na mag-isa lang. Mag-isa lang. Mag-isa lang. Oo, bigong-bigo. Yan. At humaharurot namang siguro 200 kilometers per hour. Yan, no? Pero wag naman, no? Wag naman baka Dahil sobrang bigo malamang nila. masarap pa yung iinumin nila sa taas. Masarap ang iinom nila sa taas. So, ito naman yung sa taas. Diba? Dapat ganun, ha? Mm-hmm. I-ano natin, gawin nating excuse yung kalungkutan Para para uminom. Pag masaya, inom din. Inom din. Everything in between, excuse pa rin yan, mga kapatid. Ito pa rin po ang pinakasabing 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Ito pa rin po ang Chillax Radio, mga kapatid. At ako po ang inyong lingkod na si Lord Rivera. Kasama po natin si DJJ. at si Aldo Gardose. Aldo, buhay ka pa? Hindi na yata, tol. Aldo. Huminga pa. Aldo, kaya mo pa? Kakanayin kita. Alright, mga kapatid. Oras po natin, 9:38. Sino yung pinatugtog mo, DJJ? Yung Date with the Rain yun. Date with the Rain. Nako, matindi Date with the ang Rain. kantang yan. Eddie Kendricks. Eddie Kendricks, mga soul legends yan, mga no. 60s, 70s, mga kapatid. Ay, nako, Date with the Rain. Sana naman, kung may ka-date kayo ngayong gabi, hindi po yung ulan. Hindi ba? Sana yung date yung totoong tao talaga. Siguradong basa ka talaga nun. Oo naman. Hindi magandang ka-date yung ulan, tol. Magkakapulmonya ka niyan. Di ba? Mamamatay ka niyan eh. Di ba? Kung gusto niyo mamatay kayo, bibigyan ko kayo ng libreng ataol. Alright, mga kapatid. Ay, nako sa mga nagtataka po, asa na ba si Bagyong Santi? At meron bang papasok na panibagong bagyo? Alright. Siyempre, may makuusap po tayong eksperto sa gabing ito at ilang araw na kaya walang tulog tong taong to at ng mga tagapag-asa Weather Forecasting Center, mga kapatid. We have on the line, magandang gabi sa iyo, Ginoong June Galang, sir. June. Yes, maraming salamat. Tama, Lord. At magandang gabi din. Oo, June, ilang araw na ba kayo hindi natutulog, June? Actually, ako nakaka-uwi naman, pero may mga personnel na nag-i-straight talaga rito. Jun, ikaw ba'y naghahaponan na, Jun Galang? May mga designated talaga na mag-i-straight. Jun, naghahaponan ka na ba, Jun? May naghahaponan na kanina. Ano ba ulam natin kanina, Jun? Nagbaon lang ako ng sinigang na bangus. Nako, napakasarap ng sinigang na bangus sa gabing ito. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Masarap ang mainit na sabaw. June Galang, asa na si Santi sa gabing ito? Si Dante halos... Santi. Bagyong Santi. Santi. Halos palabas na po ito. Kung magtutuloy-tuloy, bukas ng umaga, makakalabas na po ito ng ating par. At sa ngayon, mag-i-issue tayo mamayang alas 11 ng gabi ng bulletin na ibababa na natin yung mga public storm warning signal. Kasi may natitira pa rin signal number 1 dito sa Zambales at Bataan. Hopefully, bukas ng umaga, nasa labas na ito ng ating par. June, maraming nagtataka, no? Kasi itong si Santi, napakalaki ng cloud, yung diameter niya, no? Pag tinitingnan mo yung mga satellite, ang lawak-lawak ng clouds niya. Ang tanong, considering dumaan to ng Central Luzon, bakit hindi masyadong tinamaan ng Metro Manila? Actually, yung mga talaga, yung concentration ng malalakas na pag-ulan niya, nandito lang sa may within 100 to 150 kilometer mula doon sa center. Tapos beyond that, light to moderate na lang yung mga paulan na binibigay. Pero nung pa-landfall na talaga, halos yung mga malapit dito sa kanyang track na dinaanan, yung talaga yung binayo ng malalakas na ulan saka ng malalakas na hangin. Ulitin natin, June Galang, sa mga hindi po nakasunod sa mga balita, no? Ano doon po ng mga probinsyang talagang binayo? Ito pong Nueva Ecija, Aurora. Yan. Unang-una po itong Aurora, Nueva Ecija, Quirino, Zambales, saka yung part ng Dagupan. Kung Bulacan, yan. Mga area na yan, binaryo po ng malalakas na ulan, saka ng malalakas na hangin din. Matindi yan, ano? Matindi yan. Maraming pinakawalang talagang tubig to, June Galang, ano? Itong si Santi. June? Yes?
Oo. Medyo mahina po kasi. Oo, marami pinakawalang tubig to si si Santi Opo, dito po sa area ng yung mga nabanggit na lugar kanina, Mhm. medyo may kalakasan po talaga. Ay nako. Halos nagsunod-sunod po yung inilabas nating heavy na rainfall warning advisory mula kagabi hanggang umaga. Halos nagtuloy-tuloy yung malalakas na pag-ulan. Although tama naman yung nasabi natin sa mga kababayan natin na pag-uumpisa po talaga yung malalakas na pag-ulan, hapon hanggang sa mag-umaga na talaga. Hapon hanggang sa pag-umaga. Naku. Hanggang sa kaninang umaga. Masamang balita yan sa mga gumigimik. June Galang, Ito, in the next few hours, June, may inaasahan ba tayong mga thunderstorm advisory? Sa ngayon po, wala tayong nakataas na thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Yun po yung good news natin dito sa mga kababayan natin na gumigimik ngayon dito sa Metro Manila. Alright. So, umexit itong bagyong Santi sa may Zambales o Pangasinan. Tama ba, June? Dito po sa may Zambales Sa may area. Zambales. Alright. June Galang, balita ko ay may isa pang nakaambang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility in the next few days. Tama ba ito, June? Kung magtutuloy-tuloy nga po ito, Monday morning makakapasok na ng ating par. Pero as of now, yung location po nito, approximately nasa mga 1,600 kilometer pa ang layo nito dito sa Luzon. Kaya ang good news naman po rito, hindi siya maglalandfall na gaya ng nangyari kay Santi. Pero pagpasok po nito ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa tropical storm category na po ito. Tropical storm. Oh, alam mo June, Diyos ko, Oktubre pa lang mukhang bubuo na natin ang lahat ng mga alpabeto, pagdating sa mga bagyo. Sa buwan ba ng Oktubre, June, ilan pa ba yung mga tinatansya daw ng Pag-asa na papasok ng mga bagyo? Ang forecast po natin, 2 hanggang 3. Diyos ko. Kaya pag pumasok po itong kasunod na to sa Monday morning, pangatlo na po ito sa buwan ng Oktubre. Grabe, oo. Kaya, kota na, kumbaga. Kota. Pero, June, hindi po tayo pwedeng magpaka-kampante kasi kung maalala natin, itong talagang bumanat sa CDO na, yun? Disyembre yun, di ba? Opo. Tama. Pero mahaba-haba pa rin po itong mga araw ng Oktubre, kaya hindi pa rin po natin mayaalis na baka sumobra dito sa itinakda natin na 2 hanggang 3 na bagyo. Alam mo, June, marami nagtatanong, hanggang ngayon ba may epekto pa rin sa atin na habagat? Sunod na tanong, kailan ba papasok ang amihan? Sa ngayon po yung habagat medyo mahina na talaga. Kasi sa nga pong palatandaan nito yung nagdambag yun na si Santi, kung malakas po talaga yung habagat noon. Yung lapit noon tsaka yung lawak ng cloudiness. Halos yung buong Luzon babahain na po talaga, pero medyo sinuwerte po tayo, medyo may kahinaan na yung habagat natin. Very good. Tapos yung northeast monsoon naman, medyo unti-unti naman yan, second half. Itong second half po ng October nito hanggang November first half, yun po, magkakaroon na ng transition period yan. Alright, June Galang, maraming salamat sa oras mo, sir. Maraming salamat din po. Yan po mga kapatid, ang ating weather specialist mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, si June Galang. Ay nako mga kapatid, okay. Exit music muna tayo, DJJ, kasi mukhang hardcore naman to talagang nangyari sa Nueva Ecija mga kapatid. Hanggang ngayon wala pa rin daw supply ng kuryente matapos manalasa ang bagyong Santi. Kasama po natin si June. June, hello. Magandang gabi sa iyo, June. June Loyola, magandang gabi sa iyo. Okay, babalikan po ulit natin ang ating News 5 reporter na si June Loyola na nandyan po sa Nueva Ecija para magulat po sa atin sa kondisyon po ng probinsya matapos pong talagang gulpihin po ng bagyong Santi. Hanggang ngayon dahil wala pa ring supply ng kuryente. Oras po natin 9:47 DJZ. Ano ba nakaredy nating sounds dyan? Over and over. Ready na ba si June Loyola? Yan na pala. Okay, Nueva Ecija mga kapatid, hanggang ngayon wala pa rin daw supply ng kuryente matapos gulpihin ng bagyong Santi. June Loyola, ikwento mo.
Tama ka nga, Lord, no? Wala talagang kuryente dito sa probinsya ng Nueva Ecija. Sa ngayon nga, Lord, kasi Jun, buong probinsya, Jun, walang kuryente, Jun. Buong probinsya. Talagang, Lord, binugbog ng husto nitong bagyong Santi, itong lalawigan ng Nueva Ecija. Mula doon sa entrada pa lang ng Nueva Ecija, kung galing ka nga, Lord, ng Isabela. Kasi galing kami ng Isabela kagabi dahil sa pag-aakalang doon talaga unang babagsak itong si Santi dahil talagang signal number 3 doon. Dahil dito sa Nueva Ecija, signal number 2 yung una nakataas. Okay. So, nangyari, medyo bumaba ng kaunti pala itong si Santi. Pero Lord, nung pagbaba namin nga doon galing Isabela, talagang yung mga poste nagtumbahan na. Doon nga sa may Kabanatuan, sa may Daang Maharlika. So binilang natin na talagang higit 20 na poste yung isang hilera yun na yung talagang natumba. Wow. Oo. Tapos yun doon sa may tulay to, ang nasa ilalim doon yung Cagayan River. Yung mga posting nakatayo doon sa tulay, talagang lahat sila akala mo sabay-sabay na yumuko. Talagang ganun yung dating niya, Lord. Talagang antindi nung hangin daw kasi talaga yung pinakatumama dito sa Nueva Ecija. Ang kinagulat nga nung lokal na pamahalaan nila dito ay yung mata mismo ng bagyo. Kaya talaga yung hangin nitong dala ni Bagyong Santi talagang namerwisyo ng husto. Nantindi niyan, Jun. Okay, Jun, binanggit mo yung Maharlika Highway, no? So, yan ang isa sa mga main thoroughfares sa dinadaanan ng mga pag yung mga bumibiyay papuntang norte. As in, ngayon ba nadadaanan to mga to? Ngayon, Lord, naging passable na rin. Talagang bukod dun sa mga poste, talagang yung mga puno, yung pangunahing humambalang doon. Kanina talagang yung mga nakausap natin na mga driver, yung mga may dalang mga malaking sasakyan, talagang sabi nila mga 6 na oras na sila doon na talagang stock up. So wala talagang andaran kanina. Pero mabuti na lang, tinaga-tsaga ng mga chainsaw nila, although kinulang pa nga yung chainsaw nila, yung iba initak-itak hanggang sa talagang kailangan lang may alis yung nakahambalang na puno doon. Talagang matindi. Talagang na-approach niya yung mga matatanda at saka yung malaking puno talaga, Lord. Talagang makita mo talagang halos talagang pinuntiryan ni Santi, puro puno at itong mga poste nga. Talagang nakakagulat. Sabi nga nitong PDRMO ng Nueva Ecija, kumpara daw sa Ondoy at saka si Pepeng, walang hangin yun. Talagang baha lang yung hinintay nila na humupa. Pero ito daw ngayon, dito kay Bagyong Santi, hindi nila inakalan. Talagang hangin yung dala nito. Na talaga na magpapatumba sa maraming poste na yung ibang bahay nga ay talaga nabagsakan pa. Alam mo, ganyan din yung kwento sa may Aurora, June, ano? Pero anyway, okay, may mga casualties ba? Ano bang mga pagdating po sa ilan po ang in-evacuate? At may mga sugatan ba? May mga namatay ba, June? Ano bang kwento dyan? Yun nga, Lord, nakakalungkot. Merong 5 yung naitalangan nilang namatay dito. Dito lang yan, sa Nueva Ecija. Merong 2 maglola na talagang ano lang naman talagang natutulog lang naman daw siya pero nagising siya sa sobrang ingay ng hangin doon daw siya nagising. Nabagsakan sila ng puno ng mangga. Oo, tapos yung isa namang namatay na 17 anyos 16 anyos na babae nabagsakan din ng puno yung bahay nila. So talagang hangin talaga, no? Kasi Lord. Hangin talaga, no? Oo, hangin. Kasi 'di ba, ang normal naman daw talagang paghahanda pagdating kapag may bagyo. Alam naman natin 'yan sa Metro Manila, baha ang inaabangan natin dahil kasi doon ng malakas na ulan, baha. So ang tendency daw ng Lord talagang kailangan palikasin yung mga tao. Pero sa pagkakataong ito, hindi nila inakala na kahit nakahanda sila, naka-set up yung mga command post nila doon para sakaling palikasin kapag bumaha, ang umatake naman pala, yung malakas na hangin na talaga namang nagpabunot doon sa mga puno. Kaya hindi talaga nila inakala na ganun yung mangyayari, Lord. Ewan ko, June, napaki-describe sa amin. Kasi alam ko, ang Vizcaya, ang Ecija, no? Nueva Ecija, lalo na Kabanatuan, medyo flatland siya, di ba?
Hindi siya parang kabataying Vizcaya. Yung Vizcaya talaga mga bundok talaga no? Tama? Oo, pataas ang Vizcaya, Lord. Ito kasi pagkatapos ng Pangasinan, ito na halos yung makakasunod mo. Tapos dito ang makikita mo talaga ay puro palagan. Kaya talaga napakababa ng lugar na to. Oo, at halos ito yung malapit lamang sa Aurora talaga, Lord. Oo. Ito nga ngayon na nag-iikot-ikot kami ngayon dito. Check namin yung iba't ibang lugar at naghahanap din kami ng hotel dahil hanggang ngayon, Lord, fully booked itong mga hotel dito sa Nueva Ecija. Talagang kahit saan ka magpunta, punong-puno dahil wala ngang kuryente dito. Grabe. So ang mga may kuryente lang yung mga establishmento na may generator. Yung mga gasolinahan. Kanina nakita natin may gasolinahan na talagang may kuryente. And yung ibang mga hotel nga dito. So, kahit yung mga maliliit na hotel nga, Lord, talagang punong-puno. Nagtanong din kami doon, pero wala talaga. Ito, naghahanap pa rin kami hanggang ngayon. Kayo ba ay may dalang kutsyon o mga kumot o mga unan sa crew cab ninyo, June Loyola? Unan. Yan ang problema dyan. Anyway, June, sana ay... ngayon, okay, ano yung weather condition dyan sa Nueva Ecija ngayon, June? Sa ngayon, paambon-ambon pa, Lord, yung sitwasyon natin dito. Mahangin, basa nga yung kalsada dito. Ito yung... Although wala na naman dito, yung Bagyong Santi, marahil yung buntot na lang. Siguro nitong Bagyong Santi yung nakaka-apekto dito. Ayun ako, June Loyola, ano man mangyari, dapat ingat kayo, ikaw at yung mga crew mo. At sana makahanap kayo ng isang malamig. Yun. Yan. Naman. Kasama yan, malamig na inumin at mainit na higaan sa gabi. Malamig na inumin, kaso napakalamig na ng panahon ngayon. At mainit na higaan, yan ang sinasabi. Okay, June Loyola, maraming salamat sa iyong pag-uulat at ingat kayo. Okay, maraming salamat, Lord. Alright mga kapatid, yan po ang ating reporter na si June Loyola na nag-uulat live po mula po dyan sa Nueva Ecija. Mga kapatid, hanggang ngayon, ang buong probinsya daw ng Nueva Ecija ay walang kuryente. Talagang matinding hangin, talagang flattened by matitinding mga hangin yung probinsyang yan mga kapatid. Sa mga nais pong tumulong ang Alagang Kapatid Foundation ay tumatanggap po ng mga donations para po sa mga nabiktima ng Typhoon Santi. Priority donations in kind such as rice, canned goods, and hygiene items can be dropped off sa Alagang Kapatid Foundation Office sa 730 Quirino Highway, Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City, Philippines. Ulitin po natin mga kapatid. Kung kayo po ay maraming mga sobrang mga bigas, mga canned goods, at kunyari mga items gaya po ng toothbrush, mga brief, mga panty, mga shampoo, sabon, at kung ano-ano pa mga kapatid, marami pong ibigay po ang inyong mga donasyon sa Alagang Kapatid Foundation Incorporated Office sa 730 Quirino Highway, Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City, Philippines. Mga kapatid, pwede rin po kayo magbigay ng mga cash or check donations gaya po ng BDO. Sa BDO Makati Avenue, Ayala Branch, account name po ay Alagang Kapatid Foundation Incorporated. Account number 005310410164. Ulitin po natin sa BDO. Ang account number po ng Alagang Kapatid Foundation sa mga nais po mag-donate ng pera. Account number 005310410164. DJJ. Pag sa mga Bank of the Philippine Islands naman. Ayan, meron tayo dito bank account number 1443 0533 32. Ulitin po natin yan, DJJ. 1443 0533 32. Yan po ang BPI, Bank of the Philippine Islands, Ayala Avenue, SGV branch, mga kapatid. Meron din po tayo sa Citibank, DJJ, sa Citibank naman, Ayan, ito sa Citibank. Account name, Alagang Kapatid Foundation. Ayan, account number 0757 138 018. Ayan, At pinakahuli po, Metrobank Fort Burgos Circle Branch. Account name, Alagang Kapatid Foundation Incorporated, Account number? Yes. 264 3 2
264-821-763. Ayan mga kapatid, kung kayo po ay may medyo konting sobrang mga salapi, maaari po nating tulungan ang mga kapatid po nating na biktima po ng typhoon Santi, mga kapatid. Ha? Alright, tuloy po natin ang ating mga usapan dito po sa Chillax Radio. Maraming salamat po sa mga magbibigay po ng tulong. Oras po natin 9:58, swabing Sabado ng gabi. Ayan. Kung kayo po ay nakikinig ng Chillax Radio, sana po ay isipin po natin mga kapatid po natin mga medyo nasalanta ng bagyo. Alright. Nako, may mensahe po galing kay Israel Paul Sagid, ha? Mula po siya sa 1 Luna Street, Binondo, Manila. Babati naman po ng Triskelion Grand Fraternity, ha? 1 Luna Corner, Recto Street, Binondo. In Israel Paul Sagid and Company, nakikinig. Isang tagay sa inyo mga kapatid. Triskelion, Tawagama yan, ha? Oy, baka pwede sabihin sa mga brad natin na mag-donate naman, tol, ha? Ayan, ng mga mga items, kaya pa ng mga sabon, shampoo, tuyong damit, mga delata, mga ganyan. Delata dapat, hindi kayo pwede magpadala ng lutong ulam. Saka siguro dapat ito yung easy open can. Easy open can, Pagpalagay po natin na may mga kapatid po tayo mga nawalan po ng mga can opener. Yan. Mahirap kagatin yun. Mahirap kagatin yan, mga kapatid. Alright, swabing-swabe lang po tayo dito sa Chillax Radio. Ang mga sounds sa pinapatugtog naman talaga ni DJ J. May mga nagtatanong na. Ano na? Pakitranslate daw kung ano ibig sabihin ng pinatugtog nating Satanas. Tanong ni Eugene Lacora. Ayan, ako. Alam mo, i-research natin yan, ha? Baka iba na pala sinasabi niya. Oo nga, mahirap. Alam mo yan, di ba? Mga bagyo, tapos papatugtog ka ng ganun. Baka iba pa yung sapitin natin sa mga ganyan. Tama yan. Mga kapatid, oras po natin, 13 minutes after 10. Ito pa rin po ang pinakaswabing 1 oras at kalahati sa inyong radyo. Ito pa rin po ang Chillax Radio, mga kapatid. Ako po yung likod na si Lord Rivera. Kasama po natin si DJ J. At si Aldo Gardose, tahimik lang po na humihigop ng isang malamig na iced tea. Ayan, habang nasa tabi ng isang napakagandang Christmas tree. Yan. Napakalago. Inalay po ni Nanay Christy Carmin. Mga kapatid, swabing-swabe po tayo dito sa Chillax Radio. Alright. At binabati po natin ang kaibigan natin si Miro Abala. Si Miroko Akihabara, mga kapatid. Magandang gabi sa iyo, Miro. At nag-text ang kaibigan natin si Ron Francisco, Ron and Carmela. Magandang gabi sa inyo. Sabi ni Ron, kanina kasi sinabi natin yung soup number 5, di ba? Yung binahagi natin ng recipe ng soup number 5. Pag sa palengke daw, binili mo yun, sabihin mo lang sa tendera, yung pang soup number 5. Maiintindihan na raw yun. Oo nga naman. Oo nga naman pala. Kung tunay sila mga butchers, maiintindihan. Alam nila kung ano yung ibibigay sa
Sige na, sige na, sige na. Patay ko, dinadami mo sa kalokohan mo! Aha. Ang opening episode po natin, mga first episode po natin, ay tungkol sa Dovey Beams scandal, DJ. Ano yan? Ba yun? Dovey Beams. Ay, hindi ko alam yan. Taong 1970, DJJ, ha? Talagang niyanig ang buong bansa ng isang iskandalo. Kung akala po natin itong mga sex scandals, ha, nangyayari lang po ito recently. Scandal, eh. Nako, may nangyaring sex scandal noong 1970, mga kapatid. At, alam mo, gano'ng kalapit itong sex scandal na to? Mismo ang Pangulo ng Pilipinas ay dawit sa scandal na ito. Teka, yan ba eh? Naka-video na rin ba yan? Naka-audio daw, DJJ, ha? Naka-audio raw at dinig na dinig ang Pangulong ito na itago natin sa initials na FM, ha? Na talagang umuungol at kinakantahan itong Amerikanang aktres ng pamulinawin. Oo. Matindi. Manood po kayo, yan, sa history. Wednesday or Thursday. So, nung mga panahon na yun, ganyan lang, audio lang, ano? Audio lang. Tinago pala sa ilalim ng kama. Yeah. At kung ano pa implikasyon yan sa ating kasaysayan. At sino ang nagtago nun? Ang babae mismo. Si Dovey Beams, isang Hollywood B-movie actress ng Hollywood, ha? DJJ. Alright, oras po natin 10:18. Abangan niyo po yan, ha? Thursday or Wednesday po ng gabi, alas 10. Dito lang po sa TV5 lamang po. Bahagi po siya ng KBO Strip, karunungan, balita at opinyon. Alright, mga kapatid, ha? Sa mga namumroblema pa rin kung ano ang inyong pupulutanin sa gabing ito. Sa mga nakaset up na dyan. Nakaset up na, ha? Pero gusto nila ng medyo may sabaw na pulutan. Ibibigay ko po sa inyo ang recipe ng sinampalukang manok. Sinampalukang manok. Ang mga kailangang sangkap: 2 kutsarang mantika, 1 kutsarang tinadtad na bawang, 2 kutsarang tinadtad na sibuyas, 2 kutsarang ginadgad na luya, 1 kilong manok na native hiniwa ng maliliit na piraso, 1.5 litro ng tubig, 2 chicken bouillon cube, 2 tasang sariwang sampalok o 1 pakete ng sinigang mix. Sinigang pa din, ha? 1 tasa hiniwang talong. Hiniwang talong, 1 tasa. 5 pirasong siling haba. 1 taling kangkong hiniwa. At syempre, kailangan pa rin ng asin, paminta, panglasa. Ang paghahanda: initin ang mantika sa kaserola, saka igisa ang bawang, sibuyas at luya. Idagdag ang manok at sangkutsahin. Sunod, lagyan ng tubig at isama ang bouillon cubes. Pakuluin. Pagkatapos ay isama ang sampalok o sinigang mix. Ito, mga kapatid, kung sariwang sampalok ang gamit, lutuin ito hanggang sa lumambot, saka ligisin para makuha ang katas. Salain bago ihalo sa lutuin. Sunod, takpan ang kaserola. Hinaan ang apoy at hayaang kumulo ng 15 minuto. 15 minutes, mga kapatid. Sunod, idagdag ang talong at siling haba. Pakuluin pa ng 5 minuto. Sunod, patayin ang apoy, saka idagdag ang kangkong. Timplahan ng asin at paminta. Hayaang nakatakip ng 5 minuto bago ihain. Yan, mga kapatid, ang recipe po ng sinampalukang manok. Parang gusto ko nang umuwi. Yan ang sinasabi ko dyan. Oras po natin 21 minutes after 10. At binabati po natin ang kaibigan po, suki po natin, si Sakto Christian Arceo.
mula po sa Marilao, Bulacan. Oy, Christian ha, kayo ba'y binaha dyan? Binabati ka namin at sa wakas nakapag-text rin po siya sa ating programa. Nagre-request daw siya ng kahit anong TVJ o yoyoy na awitin. Ready ka na ba dyan, TJJ? Dahil tuwang-tuwa ako at inspirasyon ko ang Christmas tree na sa harapan natin ngayon. Diba? Parang lago-lago, parang napakalusog ng Christmas tree na yan. Buhay siya. Kahit plastic siya, diba? Marami siyang sangkap. Parang gusto ko siya lagyan ng dressing. Yan. Gusto mo, picturean kita dyan mamaya. Diba? Alright mga kapatid, mag-sounds muna tayo dito sa Chillax Radio. Ano ba yung patutugtugin mo, DJ? Yoyoy ito. Yoyoy, ha? Sige nga. Ang title, Sumabit sa Christmas Tree. Yan mga kapatid, saktong-sakto yan. 73 days na lang, Pasko na. Chillax Radio. DJJ, ano ba yung mga pinapatugtog mo? Ay, nagulat din doon. Mga baha sa hita, mga sumasabit na pante sa Christmas tree. Ano ba yan? Si Yoyoy, ang rumihistro sa akin, hindi yung Christmas tree. Grabe naman pante. Yan. Ang tanong natin dyan ay, ano ba problema mo? Wala tayong problema dyan. Grabe naman yung mga kanta mo, ha? Alright mga kapatid, marami po tayong mga oras, ha? Bago po magpasko, ha? 73 days to go before Christmas. At sana po ay hindi po sumabit sa Christmas tree ang ating mga pante. Niloloko ba ako? Hindi naman. Alright, sa mga kapatid po nating kasalukuyang ang payo lang po natin, para hindi sumakit ang inyong ulo bukas, uminom ng maraming tubig. Tubig? Bakit, DJJ? Isang ang putok dyan. Ba yan? Para hydrated tayo lagi. Hindi yung hangover kasi dulot minsan yan ng katuyuan. Tuyo ka na. Akala mo, hindi ka na uhaw, pero uhaw ka na. Hindi mo lang nalalaman. Dahil sobrang saya mo, ano? Sobrang saya mo. Kaya mga kapatid, sana po ay swabe ang inyong swabing Sabado ng gabi. Alright. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa gabing ito. Hanggang 10:30 lang po tayo ng gabi. At abangan nyo pa rin po dito sa Radyo 5 mga kapatid, ang latest update po para sa bagyong Santi. Ikaw, Aldo Gardose, ano bang pinaplano po pa sa gabing ito? Wala na, hanggang alas 6 pa ako rito. Alas 6, So dahan-dahan lang, kundi Magkano kailangan mo, hayop ka? Hindi, wala. Nagpa-practicum yan, tol. Oo. Sabi lang po tayo dito, mga kapatid. Oras na po para magpaalam. Ay, nako, ha? Magsama-sama tayo sa susunod na linggo, mga kapatid, ha? Tama ba yan, DJJ? Ayan, oo. Inulit po natin, October 19, book signing po ni Lord De Vera, ang inyong lingkod, sa SM North EDSA, dyan po sa National Bookstore, para po sa ating aklat na This is a Crazy Planet Volume 2. Murang-mura lang po ang aklat, 195 pesos, ha? Yan po yung kapupulutan ng maraming aral, ha? Ayan, anong klaseng aral yan? Marami, ha? Marami. Kung wala man kayo matutunan, kayo po sana ay maaliw. Alright, oras po natin, 3 minutes before 10:30. Maraming salamat sa iyo, Aldo Gardose. DJJ, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, maraming salamat din sa iyo at sa mga nakikinig. Awa ng Diyos, sa wakas ako'y makapaghapunan na. Ito po ang Chillax Radio at iiwanan po namin kayo ng isang swabing awitin mula po sa Juan de la Cruz Band. Ito po ang Rock and Roll sa Ulan. Isang swabing gabi sa inyong lahat, mga kapatid.